Mula sa Juan 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang iyong puso, ni matakot man. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras po ngunyan da mga tugang, igwara kita ni oras na alas 7:43 nin pagkaaga. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mga tugang marahay na aga po sa Indo Kabusal daw po tabi kitang unyan kan da Martes asin da pizza 18 na kita kan da bulan kan Marso 2024 mga tugang. Kaya barin niya to dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pavis, Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa pangaran ni Busing Binji Rivera, kita po ang mag-iiribanan digdi po sa laugkan na programa nga Radyo Banat. Data po makakaibanan si Busing Binji, ninuli po ta kwensya ginabutan ni na ngipon na mga tugang. Kaya data makakaibanan ngunyan sa tuya pong kaibanan regular host ka na programa si Kabinji Rivera. Pero mga tugang dumampo sa mga kababayan ta sa muya pong pagpaabot ni na good morning. Mga tugang digdi po si mainit pa man giraray na pinag-uurulayan ngunyan iniyo pong si President dating Presidente Duterte. Ano po, nayaon naman sa party mismo kan the Netherlands. Iniyo po huli kan kaso na kinakampang kan nasambit na pong dating presidente mga tugang kan Republika kan Pilipinas duman sa International Criminal Court. Kaya yaon siya duman tangani pong ipasairarom sa investigasyon. Duman siya bibistahan sa kasong crimes against humanity. And digdi mga tugang, kung hilingon ta, ang mga taga-suporta ni dating President Digong, lalong-lalo na duman po sa may lugar kan na Davao, ay grabe, haros urual daw mga tugang nagrarally. Gusto po ninda na digdi po mga tugang pabalikon si dating President Rodrigo Duterte. Asin ko na bibistaan man, digdi po sa Pilipinas gibonan na pagbibista. Nadaiman pwedeng gibon ta talagang mga iniimbestigaran na pinagbibistahan kan International Criminal Court duman po sa the Netherlands pinagagigibo. Bako man lang si Digong ang mga leader na pinagabistahan mga tugang na duman po binistahan ninuli po kan mga kaso na kinakaaratubang ninda. So iniyo pong pag-rarally kan mga tugang niyato duman po sa party mismo kan Davao, ining mga suportador ni Digong, ini mga tugang indikasyon ini na pwedeng magkaigwanin na kariribukan duman po sa party kan na Davao posibleng magpuon asin ini maglakop ining kariribukan ini kundi po ni mapupundo. Si isayan pwedeng makapundo ka ni mga tugang. An posibleng makapapundo lang kani sa pagsasagibon ni na mga rally kanda sa tuya po mga kababayan duman. Iyo ang pamilya kan mga Duterte.
and mayor duman po sa party mismo kan na Davao, iyo mismo ang aki ni Duterte. So, ang vice presidente kan Pilipinas, iyo mismo si Sara Duterte. So, igwasinda nin kakayahan mga tugang namandahan iniyo pong mga suportador ninda na untukon na iniyo pong mga rally-rallying ini. And halatun na sana pagpuon po ka na bista mga tugang. Ano po? Iyan kung gugustuhon ninda Sara Duterte, ta vice presidente siya, and kana aki ni Digong, tayo ang alkalde duman sa party mismo kan Davao. And iyan na mga tugang dadangugun yan dadangugun sinda kaniyo ta sindaan mga pinagmimidbid na mga leader kani mga suportador ninda mga tugang. Kaya lang kung papabayaan ni Duterte ni Sara pagkatapos kan alkalde duman na aki man ni Digong ay talagang iyan na mga tugang magpapadagos-dagos iyan, and mangyayari kayan pwede pong magkaigwa nin kariribukan ta. Digdi po kadakol man ang minakontra kidigong, and kadakol man po mga tugang na mga Pilipino, in majority ngani sa mga Pilipino, and gusto na imbestigaran kana International Criminal Court iniyo po si dating Presidente Digong Duterte. And kabali na dyan, si Bato. Si Bato, mga tugang, taan sabi po baga, si Bato, iyo ang saro sa mga arkitekto, kaniyo pong pinagsasabing war on drugs na pinag-implementar sa administrasyon kayto ni Digong Duterte. Kaya, supas kayan, yaon po mga tugang, kung gugustuhon, kaniyo pong pamilya Duterte na untukon ini mga rally-rally ka na sa inda pong mga supporters duman sa Davao, asin sa iba pang mga lugar, iniyo po pwede mga tugang. Mangyayari ini, ninuli po tasinda, iyo pa na minimirar na mga leader kaniyo pong mga tawong ini. Halatun ta po mga tugang, kung totoo, nagkasala si Digong mga tugang sa pag-implementar niya kan war on drug, asin an iba pa na mga opisyalis, kabali na po dyan si Bato na naghahagad na nga nintabangon yan sa party po kan Senado na tugutan siya na matapos dan termino niya bilang senador bago po da siya dakupon o bago po da siya bistahan da round man sa the Netherlands. Pero mga tugang ngunya na pagkaagam kuyang kita sa Departamento kan Edukasyon pakiapod daw po tabi anda DepEd nga nga makuata bakasyon na mga tugang maabot na po ang bakasyon pitsa 14-15 sa bulan ka na Abril. Diyan na po mahihiling niya to na graduation na kan mga aki mga tugang. Supirang aldaw na lang po yan. Aros ka bang bulan na lang mga tugang and klase ta pitsa 15 14-15 iyon na po yan and graduation ka na mga estudyante mga tugang. And digdi po sunod kayan Simana Santa na pati bagayan and 14 and 15 Simana Santa na yan iyan pong nasambit ng dalagan kayan. Kaya ngunyan baga mga tugang and Departamento ka na Edukasyon may mga pinagbabawal bawal po mga tugang na magkaigwa ni na mga bisita na iyon mga magiging speaker na mga tugang yato na mga politiko taabong matawanin na kulor ni na politika iniyo pong mga graduation rights na gigibuhon kan Departamento kan Edukasyon. And siguro nililikay man kan Departamento kan Edukasyon na mga tugang ang mga teachers nililikay man ang mga teachers
kanda Department of Education ninuli ta na sindabaga katabang-tabang na mga tugang kanda Commission on Election COMELEC para po sa papaabuton na midterm election na mga tugang sa bulan kanda Mayo, kaya baka nililikay man na mabugtak sa anuman na kontrobersiya. Takon na maimbitar ka man talaga nina sarong politiko, pwedeng pagdudahan ang Department of Education na mga tugang na pwedeng yang may pinag-aapilan maski mayo man. Maski mayo man mga tugang kundi gusto lang makuha kan sarong para tukdo ko na naging dalan ta inabot ka na sarong politiko na arog po kaya na dalagan na makapag-serve sa parte mismo na banwaan. So iyan ang nililikayan kanda departamento na edukasyon iniyo pong mga arog kaning mga sistema. Kaya mga tugang anda departamento na edukasyon sinusugo anda mga eskwelahan sinusugo kada principal, supervisor o maging itong sa indang superintendent na iniyo po mga tugang ibitaran ang pagkakaigwanin na imbitasyon na maging speaker sa graduation ang mga politiko. Apuera kayan, mga paratukdo baga, iyo po mga tugang and makakatabang-tabang kaniyo pong Commission de Election COMELEC sa paabuton pong perilian. And kumusta na ngunyan preparasyon ka na mga paratukdo? Kumusta na si mga training ninda? Nakakasiguro daw kita na digdi po ito pong mga lugar na pinagabugtakan o bubugtakan kaning mga counting machine na mga tugang. Iniyo pong mga counting machine sigurado daw kita na dai po magkakaigwanin na pagpalya sa pag-transmit kana mga result. Sigurado daw kita na gabay na yan kana mga paratukdo digdi po sa parte na Bicol region na mga tugang. Kasabago kaulay ko na si Director Gilbert Sadsada mga tugang, and makakaulay ta siya ngunyan tanganing maaraman ta mas pang mapalawig tutugutan kan departamento na edukasyon na maggastos mga teachers mga tugang sa indang gigibo na graduation kan sa mga aki. Taigwa po ni mga lugar, may mga school mga tugang na ang mga aki imbis na sa campus gibon ang graduation na mga tugang, ginigibo sa mga private na mga lugar, bako sa laog ka na sa indang mga campus. Kung minsan nanibangani ken dyan pa sa mga hotel, an iba mga tugang dyan sa sinihan, inaarkilaan na sinihan, dyan na ginigibo, so imbis na makatipid ang mga magurang, lalo lugod na gagastusan, iniyo pong mga magurang nyato sa pagkakaigwa po, kaniyo pong mga piga-aapod nyato mga tugang na mga graduation. Na ang sabi kan departamento na edukasyon, tipid niya dapat magatipid. Sa panahon kaya ngunya na mga tugang, grabe ang krisis na namatian kanda sa tuya pong mga kababayan o minagi si sunod-sunod na mga kalamidad. Although naka-recover na si iba niya itong mga kababayan, alagad iba po tios pa man giraray, tika po pa man giraray. So may mga insidente na kung minsan mga tugang dahil sinda makasunod sa
kasuguan kan departamento kan edukasyon, lalong-lalo na kung ang PTE na kung ang PTE na mismo iyo na po ang nagdesisyon na ngaya gigibuntan na graduation diyan nga sa araw kaninga lugar bako nga digdi and siyempre matuga pa usong-uso na bagangunyan anda mga tuga subawal na bayangon yan hagad ni natabang sa mga politiko o kung igwa man kuta na may mga politiko man kuta nang gustong tao ni tabang sa paagi kan mga pinag-aapod niya tong iniyo pong mga sound system o kung ano pa na pangangaipo sa graduation o kundi di baga mga tugang ipinagpapangalan na yan kan departamento kan edukasyon bawal nga ninuli po kan papaabuto na eleksyon mga tugang takon si saro kedang kandidatuan sabi ba ganinda ang sarong kandidato mga tugang may mga itataong tabang paano man nga si iba na mayo ni na kakayahan kaya iyan nililikay man kan departamento kan edukasyon anda sa tuya pong mga yaon po sa lado kan DepEd personnel o mga maestra na kung saan abo man na mabugtak ka sa peligro. Bueno, mga tugang aratyan, halata po na makuata na line ni Director Gilbert Sadsad tangani pong digdi matawan ng tanin na atensyon iniyo pong mga kiha kana sa tuya pong mga magurang urog na sa papaabuton pong graduation na ceremony. Pitsa 14 po yan, 14-15. 14-15 mga tugang kada bulan kana Abril. Iyan na ang graduation. Pag 16 po, mga tugang, closing na. Ana entero po na eskwelahan. Mayo na po nin klase and mayo na nin na graduation kay iyan. Apuera na lang garo ito mga college student. Dahita aram ko na nguarin man. Ta sa mga college, kung minsan kaya nauuri sa indang graduation. So, iyan ang piniprepararan kanda sa tuya pong mga magurang. Bueno, mga tugang, digdi kita sa satuya pang iba pang issue, mantang halataan makontak si director and ang mga report ka na sa tuya nga mga pagiriba. Mga tugang, and party mismo, kanda RPMC, nagkaigwa na po ninda meeting. Nagkaigwa na po ninda meeting itong mga technical working group para po digdi sa Naga Airport na yaon po dyan sa Badwaan kanda Pili Camarines Sur. So gustong sabiyon, digdi, anida mga tugang, Regional Office number 5, iyo po ang nag-preside, kabali dyan, kabali dyan sa mga nag-aratindir nin meeting, asin iba pang mga line agency kanda gobyerno. Siyempre pag sinabing meeting kan airport, nagkaigwa kan pinagapod na technical working group, yaon dyan, kabali dyan ang DOTR, DPWH, asin na iba pa. Asin si mga concern na ahensya kan gobyerno, kabali na dyan na mga tugang anda mga LGU. So, digdi, mga tugang, sa meeting, ang pinagtratar po mga tugang, kanya ginibong meeting, iyo po ang pagpuon ka na project, kaniyo pong rehabilitation, kaniyo pong Pili Airport. So, pinag-urulayan na mga tugang. Gustong sabihin na pag pinag-urulayan na ang pagpuon kan project, dagos na ang rehabilitation kana Pili Airport. Isay po mga tugang ang nagtutulod ka ini. Si isay ang nagpara laban kani na magkaigwa po kana rehabilitation kan airport kana dyan po sa Pili. Ining Naga Airport na yaon dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Mayong iba mga tugang, kundi po iyo po mga tugang ang pamilya Villaporte. So digdi,
sa pagkakaigwa po nin meeting kan nakalis na simana asin pagaman kan pigaapod na technical working group para po sa rehabilitation kan na Naga Airport mga tugang. Nagpapahiling sana na digdi po madadagos po ang rehabilitation kan airport dyan po sa Banwaan kan Pili na iyuman ang ipinangako ni President Bongbong Marcos. So ito pong mga sasabi ni Puente Villa mga tugang, sasabi ni Puente Villa ni Bong Rodriguez na sinda an airport gigibuon dyan sa Banwaan kan San Jose Camarines Sur. Malabo po ito. Malabo na mga tugang ninulita nagkaigwa na nga ning kumpuesto na pagmi-meeting kan RPMC nagkaigwa na po kan pinagaapod na technical working group na iyo na po ang mag-aadal para po sa rehabilitation kan airport dyan po sa Banwaan kan Pili. Sumayo na itong mga sinasabing ito. Kumbaga sa kaso, dismiss na itong mga kahurutan ni Puente Villa na magkaigwanin na airport dyan po sa Banwaan kan San Jose sa partido area na magastos nin kadakul-dakul mga tugang na pira kan gobyerno na mayo man po nina saysay. Tamayo man nin matugpa na eroplano na makiter po dyan sa airport na pinagasasabing iyan ni Puente Villa, tamayo man madyan na mga pasayro. Kaya digdi, nagdidesisyon po mga tugang, nagibuhon, nagdidesisyon na ang gobyerno sa paagi kan na pag-create kan mga technical working group, mga tugang, nagdidesisyon na ang gobyerno and nagsasabi na ang gobyerno na idadagos po ang rehabilitation. So wara na ito pong kay Puente Villa, mga tugang. Ini, gigibuhon po kan gobyerno tanganing daimahali, maibalik ito pong turboplane na nagkikiter nin pasahero direkta Pili to Ninoy Aquino International Airport. So direkta yan mga tugang duman po. Iyan si kahagadan ni Congressman El Rey Villafuerte, si kahagadan po yan ni Governor Luigi Villafuerte and ni Congressman Migs Villafuerte plus Bicol Saro Party List na dinangog po kan gobyerno. Kaya nga nag-crear na po ninda komitiba, nag-crear na po ninda technical working group mga tugang. So, digdi po, duman sa napag-urulayan, iyo po ang pagpuon kan project, ang right of way, kan airport expansion kan runway, and iniyo pong relocation site, mga tugang. Kadtong mga maaapiktaran na mga kababayan ta dyan, irirelokar sinda, babayadan na sinda, mga tugang, kandaga ninda, igwa pa sinda, nin relocation site. Tadaiman sinda, papabayaan po kan gobyerno. Daiman papabayaan. Kabali pa sa pinagtukar, iyo po itong pundo, mga tugang. Ngunyan, saro pa po, mga tugang, sa ihilingon ngunyan, kan technical working group, itong comprehensive land use plan na pinaggibo po kan Banwaan kan Pili Camarines Sur, tanganing digdi po aramon an kamugtakan asin aramon padagos an relocation site kan sa tuya pong mga kababayan. Tasabi ko nga ni dai po ini papabayaan kan gobyerno. And dagos na po ini. Sulaminti si Puente Villa man lang mga tugang ang nagkukontra. Ang gobyerno, ang NIDA, ang Regional Development Council, pagkatapos po mga tugang, ang DOTR, gabos maging si Presidente Bongbong Marcos, paborabli
favorably minapabura sa pagpapadagos kan operation as in expansion kan airport dyan po sa Banwaan kan Pili Camarines Sur, and dai mga tugang dai po digdi nauunambitan iniyo pong proposal, iniyo pong plano ni Puente Villa, daiyan na nauunambitan na mga tugang sa pag-uurulay kaniyo pong nida kan mga manlain-lain na mga ahensya kan gobyerno. So, digdi po, dakulang bagay ini kapag nagkaigwa na mga tugang nin pagpuon kan proyekto, ta dyan na itutustos na dyan na ibabagsak na pundo kan na gobyerno sa rehabilitation kan airport sa Banwaan kan Pili, bako po duman sa sinasabing proposal kaniyo po ni Puente Villa, tanahihiling po kan gobyerno na kung igwaman mga tugang, nahihiling na President Bongbong Marcos, nahihiling kan mga senador, nahihiling kan na mga sekretaryo kan manlain-lain na mga departamento kan na gobyerno, na kung igwaman mga tugang ni na maray na lugar na bubugtakan kan na airport, iyo na po iniyong namumugtakan kan airport dyan po sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Mayo na. Tapag mayo na nin iba. Tapag abot po mga tugang sa parte mismo kan transportasyon, asin sa madalian na pag biyahe kaniyo pong mga tugang nyato na lunad sa eroplano, mayong iba po gabus yaon dyan nakapokus sa Banwaan kan na Pili. Ang mga transportasyon niya dyan sa Banwaan kan na Pili, madaliun. And pag kuha kanin na ticket, madaliun na mga tugang dyan sa Banwaan kan na Pili. Dahil mo na kinakaipuan pa na magpasiring duman po sa lugar kan Banwaan kan San Jose sa partido area. And nakakasiguro ang gobyerno na dai po masasayang ana pundo. Dai masasayang tatuod na tuod na aram na kana mga may kadsadiri din mga eroplano na pwedeng mag-cater nin mga pasayro na talagang maray ang lugar kana airport dyan po sa Banwaan kan na Pili Camarines Sur. So dikit na lang na kantidad po kan kwarta kan gobyerno an ipapabulos. Bakong araw kaniyong proposal ni Puente Villa mga tugang na dakulaon ana igagastos na kwarta kan gobyerno, dai ka pa nakakasiguro kung ito mga kompanya ninda eroplano matugpa po dyan na mga tugang sa lugar na iyan. Taday ka man nakakasiguro iniyo pong mga kompanya nin eroplano kung igwa po nin marulunad na mga pasayro dyan. Iniyo po dahil ini magugustuhan mga kompanya nin eroplano dahil magugusto na mabiyay dyan sa lugar na mayo man sindang makukuanin pasayro. Tainot na inot po, lugi sinda kayan. Lugi. I-business ba gani? Ang pinag-uurulayan dyan na negosyo mga tugang, dahil magugusto. Iniyo pong mga may sadiri din mga eroplano na dyan po magtugpa sa lugar na iyan na mayo manin malunad na mga pasayro. Tas sisay pa man dyan, rayo-rayo na po kan Banwaan ka na San Jose. Sa Puruna bagayan mga tugang San Jose, masunod Laguna, pinakapuruna kana probinsya kana Camarines Sur, dyan po sa lugar kana Port District. Maay magugusto kayan na mabiyay sindanin na halawig itong mga paralunad, imbis kayan duman na po sa syudad kana Legazpian. Duman na malunad nin eroplano sa syudad kana Legazpi. Dai naman dyan sa parte kana partido area. Naalanganin pa na lugar mga tugang. Alanganin pa na lugar.
si mga ararayong mga lugar sa luwas kan na naga sa parte mismo kan first and second district dahil na yan madyan malunad yan na eroplano duman na yan sa parte mismo kan na siyudad kan Legazpi ano man nga kita dyan nangurog na itong mga turboplane so pag na-rehabilitate ini mga tugang si mga turboplane na mabaralik digdi. Apo era kayan si mga sinasabing darakulang mga eroplano mga Boeing 705 o kung mga tugang dyan na matugpa, makater, may direkta na pwede na dyan itong mga international flight pwede na po na magbugtak dyan. Pwede nang magtugpa dyan and iniyo pong pag-aadal iniyo pong pagbugtakan pag-meeting kan grupo kan RPMC kabali na NIDA, DOTR, DPWH, iba pang mga ahensya kan gobyerno, kaaf, mga tugang na nag-create na po ni technical working group. Patutuo lang yan. Patutuo lang po yan na madadagus ang rehabilitation kan airport yan sa Pili arog po kan ipinangako ni President Bongbong Marcos asin kan DOTR Secretary ki Congressman El Rey Villaforte ki Governor Luigi Villaforte and ki Congressman Migs Villaforte. Tamayo man po kaya mga tugang mayo man ninda politiko na nagtutulod na maging moderno ang sistema kan airport diyan sa Banwaan kan Pili. Pero kadaklan sa mga politiko nanginginabang asin manginginabang pa pag na-rehabilitate na po ang airport particular na ang runway diyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Siligasyon na manginginabang, si Puente Villa manginginabang, diyan sa Rinconada manginginabang. Digdi sa parte kan na First District manginginabang, si Gabi Bordado manginginabang. Pero mayo po sinda nin ginigibo na lakdang tangani po natabangan na mapadali po ang rehabilitation na ini. Umagi ba nga si BP Lini mga tugang mayo man po natapos na si term natapos na si termino mga tugang ni BP Lini pero mayo man po mga tugang na nahipailing tangani pong mag-iro para po matabangan na magkaiguanin na rehabilitation kan airport sa Pili. Nawara na lang itong biyahe kan na turboplane. Sumayo po mga tugang. Mayo. Ang nanindugan lang po na naglaban kan rehabilitation kan airport, mayong iba, iyo po ang pamilya Villaforte. Congressman El Rey, Congressman Migs, Governor Luigi, pagkatapos mga tugang, iniyo pong Bicol Saro Party List. So ngunyan, nahihiling na po na luway-luway na magkakaigwa po nin realisasyon ang programa. Ang pundo, igwa po mga tugang nakatagama, so aadala na po kanda technical working group, oras, nadigdi po makapagsumiter na, ni na pag-aadal itong technical working group, particular na, digdi po sa pinag-aapod mga tugang na relocation site, magkaigwa na na barayadan, dire-diretso na po yan. Ada pagkakaigwa po, ninda patrabaho kan expansion kana airport runway dyan po sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. And babay na itong kaisipan ni Puente Villa na ito po talaga harayo na maray. Harayo na marealisar ninhuli po mga tugang tadakulang pundo ang gigibuhon ipapaluwas kan gobyerno and posibleng masayang sana ang pundo tamayo man po nin mga eroplano na dyan po mga tugang matugpa and mayo man po nin mga pasayro na pwedeng makuha ang eroplano na mabiyahe po dyan sa lugar na ipinopropose kan mga Puente Villa na pwede sana na ang manginabang kan kwarta kan gobyerno iyo po ang mga Puente Villa tadaga ninda
ang pig-o-opreser na iyo po ang papaagihan kan nasambit na po mga tugang na airport. Maski si Rodriguez maayo, si Rodriguez maayo man mga tugang ginigibo, maayo man in lakdang, tamayo man in mga programa na pinagpapailing iyon ni ang mga sinasabi niya to na mga gustong maging leader alagad dai po nakakalaom ang gobyerno, dai nakakalaom ang tao na magiging progresibo an sa tuyang probinsya ninhuli po tamayo man po nin mga kaisipan, mga programa na nailalatag asin na ipapatunayan pa sa parte po kan probinsya kan Camarines Sur. Mabalik kami pagkatapos lang po nin pagirumdum. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. O ano mga tugang nga padagos-dagos kita digdi po sa laog kan programa nga Radyo Banat. Oras na po igwara kita ninda 23 minutos makalis na po ang alas 8 ninda pagkaaga. Mga tugang maswerte kita kunya na pagkaaga ta makakaulay ta ang Regional Director kan Philippine National Police digdi po sa Bicol Region sa paagi po ni Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon. Iyan po tangani nga aramon niya to na mantang arani na bagang mga tugang anda sa tuya pong perilian aramon ta kung ano na mga preparasyones akan PNP and kabali na dyan anda papabuto na summer mga tugang. Yaon mo niyan sa linya, makakaulay ta si Regional Director Police Brigadier General Andre P. Dizon. Sir, General Dizon, sir, good morning. Live ka sa BBS. Si Junel po Anangkor. Good morning po, tabi, sir. Si Junel, maray na aga po, asin sa aga po sa naginanyog sa BBS, DWLB station po, sir. Opo, araming sibot-sibot ka mo ngunyan. May hapot mi lang po. Ano na po, kumusta na po ang mga lakdang na pinagigibo po ka na PNP para po sa papaabuto na eleksyon sa bulan kan Mayo po tabi and aramta sa maabot na pitsa 28 kan bulan kan Marso next week mga tugang ano to na po mapuna kan local campaign period po tabi RD. Totoo po yan sa Junel, padagos po ang kooperasyon, koordinasyon, as in pakikipagkomunikar ta sa kapwa ta membro kan security forces, as in sa COMELEC na yun may pamayo na ahensya sa maabot na perilian. So sa katunayan sir, sa ngunya na aldaw, magkakaigwanin na third regional joint security control center meeting ang mga ahensya para sa pag-update kan sa tuyang mga aktibidades. So, gusto po yan, sir. Gusto po pasiguro kan lambang ahensya na makatabang as in maging successful po ang maabot na Mayo 12 na perilian po, sir. Opo, oo. So, gigibon yan, sir, ining meeting nindungon yan dyan sa Camp Ola po, tabi, sir? Negative, sir. Digdi po sa Pili, Camarines Sur, sa headquarters kan 9th Infantry Division po, sir. Sa 9ID, oo, sa Philippine Army. Sir. Opo, sir, opo. Oo. So, ma-attend ka po dyan? Iyo po, sir. Sarap kita sa mga attendees. Si Isay po ang mga ma-attender dyan sa joint meeting na yan po. Sabi, RD. Kabon po na membro ka na RJCC, ang lead agency po digdi, sir, ay so COMELEC, membro po digdian na Philippine National Police, Philippine Coast Guard, as in an Armed Forces of the Philippines po. Pati na po so Department of Education, DILG, iyo po ang mga membro kan ko na ini. Sir, pwede mo daw kami. Opo, General, pwede mo daw po tabi kami, sir, matauanin ideya ko na ano po ang tutukaron sa meeting po tabi, sir? Iyo po ang saro dyan, sir. So, mga areas of concern. So, mga checkpoints na nagibo. As in, so mga nakumpiskar na mga badil. As in, so mga kaipuhan pang nahihiling tang
pwede pang gibuhon po, sir. Yan mga pag-arestoryanan po, sir. Opo, oo. Sir, naunambitan mo na sa tuto karon iyo po itong mga area of concern. So, digdi po sa parte mismo kan Bicol Region, ano po ang mga lugar kung mapipwedeng maaraman mi, ano po ang mga lugar na ipapasairarom ta sa COMELEC area of concern po, tabi, sir? Sa ngunyan, sir, dahil pa man po specific taga-bus man po, sir, kung tutusin, concern iyan ka na security forces ta ano dito tadig di i-secure taan lambang aspirante, i-secure taan mga botante. So, gabus po iyan areas of concern. Pero duman, sir, sa mga may po kaya yan, sir, may color coding. So, duman po nagkakaiba-iba. Sa ngunyan, saro man lang po ang color red sa Bicol, pero piga hihingo ha pa po na mag-adjust kung nag-diffuse naman sa tension, magiging orange po ito, sir. So, coded po yan, sir, na mga areas of concern po, sir. Opo. Sir, pag sinabing red color, ano po ang gustong sabihin, tabi, kayan? May intense political rivalry po yan, sir, pag-aarokada red po, sir. Oh, so, pwedeng magkaigwanid na maribok. Pwede. Ano po? Iyo po, kumbaga duman magpupokus so per sa kan gobyerno dahil magigwaking karibukan. Sa ngunyan arin po ang lugar o province na iyaon po sa red color, tabi, sir? Saro man lang po yan, sir, nasa lugar po sa Masbate, iman lang po sa Bicol po, sir. Ano, sir, na ibugtak sa red and Masbate po, tabi, sir, general? Bako man na gabos na probinsya, sarong Banwa lang po, sir. Sarong Banwa. Ano po yan? Dari magtugang, magkapamilya, so magkaiwal. Mm-hmm. Esperante. Oo. Pag sinabing orange, sir, ano man yan? Medyo paan lang po yan, sir. Mas bababa dahil masyadong concern po, sir. Mm-hmm. So, igwa kita nin green, orange, and red, ano po? Orange, red, and green po, sir. Po. Oo. Ang Camarines Sur, yaon po sa inakulor po, tabi, sir? May green, may orange po, sir. Ang Camarines at Talakol po, digdi sa Toyang Banwa po, sir. Mm. So, igwa ning orange digdi sa Camarines Sur. Opo. Opo. Oo. Sir, an Masbate na unambitan nindo na igwa po ka na posible pong may mga politiko na magkaribal, pwedeng maging sabi, data man sabihin na magiging magulo, pero pwedeng may paribok. Ano po? Pwedeng may po, data man kapot ang sitwasyon na Sir Jonel, kaya yung ang tiga susumikapan man kang gabos na ahin sa kan gobyerno na miyembro ka ining regional Joint Security Control Center na mamonitor tayo ni tanganing mapreventa po dahil magkaigwanin karibukan po, sir. Oo. So ano po ang status kan Bicol ngunyan po, tabi, sir? Generally peaceful po ang sa tuyang rehiyon, sir. Dahil man po kita dapat ikahandal sa abot na perde anta dahil po man po kita namomonitor na private armed group sa ngunyan. So imuya sabihin dahil nag-resort duman sa arog ka itong desperadong paagi. Iyo po, oo. Marian, saka ang Bicol Region baga, ang probinsya kan Camarines Sur, mayo manin na mga insidente na sinasabing nangyayari pag nag-aabot po ang eleksyon na digdi sa Moya sa probinsya kan Camarines Sur, puro man lang ngala-ngala, puro man lang taram-taram. Historically po, arog po talaga ka sa Toya. Sagod lang sa issue, sagod lang duman sa mga supporters. Oo. Sir, digdi, ano po yan, kamo mismo sa partikan na Philippine National Police? Pag-usap kayo, anong gagawin natin? Hello po. Yes, sir, Junel, opo. Opo, oo. Sa party mismo kan Philippine National Police, ano po, tapapaabuto na ang eleksyon na magkakaigwapan in rigudon sa mga provincial director o mga higher official na
digdi po sa Bicol, including Camarines Sur po tabi, sir? Ang bagay na yan, sir, mangyayari lang po siguro kung may exigency of the service o kaya may insidente na kaipuhan ribayan ang sarong leader. So, iyan po kakaibanin pa agi na i-clearance po muna sa Comelec Sir Junel. Ngunyan ang sitwasyon dahil peaceful man, dahil po kita kinahiling na dapat ribayan. Kung emergency cases lang po siguro talaga, Sir Junel. I see. Very good. Oo. Tanahiling tama na nagpe-perform talaga ang mga provincial director kan PNP, even itong mga higher official ninda nagpe-perform man na. So siguro kung igwaman itong may mga sadiring tao lang karong mga kandidato, ano po tabi, sir? Tama po, Sir Junel. Tama po yung arugaan po mga sitwasyon po. Po. Oo. Sir, sa party mismo kan gun ban, pira na po ang nakumpiskar kan Bicol Region na pagabot po sa gun ban tabi, sir? Sa aldaw na ini po, Sir Junel, igwa kita kay 33 na gun ban violators, 34 ang nakumpiska na firearms, at 34 man po ang na-pailan kay kaso po. Opo, oo. So dyan sa mga nadakupan na mayo po dyan katong mga ano to po, nasa uniform men tabi, sir? Mayuman po, sir, ang igwang mga record digdi. So sa mga police operations po baga sa search warrant, sa bypass, iyo po yan ang laogan bilang na ini po, sir. Ayo po, oo. So mayo man mga uniform men, Philippine Army. Mayo po, sir. Kadaklan dyan, sir. So duman sa mga police operations, mga nadakop ta sa police operations po, sir. Iyo po, oo. Salamat man na si mga uniform minta nagsunod man. Iyo po, sir. Api, sir, kuan baga, autorisado kan pumilik yung uniform personnel may daraki badil po, sir. Iyo po, oo. Kailang igwa baga si iba kaya baga dyan na may mga personal na mga badil man sinda. Ano po? Oo. Iyo po, Sir Junel. So pwedeng out of duty sinda, naka-off ang duty ninda, may dara ninda, mga kuyan arugayan. Oo. Iyo po. Opo, oo. Sir, ano po makagkita nin Task Force Bicolandia para po duman sa probinsya kan Masbate po tabi, sir? Sangon yan, sir, dahil po kita kinahiling na dahilan para mag-activate ka na Regional Special Operations Task Group or RSOTG. Kumbaga, nahiling taman po na bako man alarming itong sitwasyon po duman sa Masbate. Sumayo yan. Ngunyan lang na eleksyon mawawara yan. Opo, sir. Opo. Muya sabihin talagang matuninong po yun, sir. Iyo. Oo. Very good pag-aaral po kayan talaga, sir. Pag-aaral kayan na nahiling ta nga matuninong. Pero ano po yan? Pwedeng maghahagad po ang sarong politiko named security personnel o bodyguard ninda sa panahon po kan pagpuon kan camping period local position po tabi General Director tabi, sir. Opo, tama po yan, sir. Ang Comelec po ang magdeterminar ko na kay po niya protective security dahil piga-assure man po kan PNP at ang Philippine Army, Philippine Coast Guard na isi-secure ta ang gabos na aspirante po, sir. So, ang Comelec po ang mag-decider kan pagtao kay security po sa ita. Alimbawa, sir, mahagad niya, ma-request niya ako personal bodyguard ali sa uniform men na pwede po yan. Iyo po, sir. Iyo po. Pwede siyang magsurat sa Comelec. May proseso po yan, sir. Mabalik sa PNP para i-assess kung may threat assessment siya, sir. Ito po ang isa-submit ng PNP sa Comelec para ito magiging basis niya po, sir. Mga piraman po daw yan na pwedeng hagadon kan sarong politiko po tabi, sir. Maximum ang 2 siguro po kaya, sir, ang karam kung pwedeng itaon ninda. I see. Maximum man na 2. Oo.
General, sir, RD, kuya na po, papaabuto na anda summer, malaog na anda, bulan ka na Abril. Ano po anda mga plano niya to niya na puwera kaniyong sa eleksyon po, tabi, sir? Tama po, sir. Dahil halos magkakasabay yan, may Holy Week pa po kita, sir. So, sa tuyang mga pulis, nag-mindset na po kita na pagtarabangan tayo ng pag-secure kan sa tuyang mga kababayan, pati mga bisita, ipahiling tanaan sa indang pulis, yaon sa tinampo, yaon sa komunidad, nakikitaro sa pagbantay ka na mga aktibidades na ini po, sir. So, yaon po sa tuyang mga motorist assistance center, yung mga pulis diyan sa places of convergence na nagpapatrolya, iyon po ang mahihiling at ma-experience kan sa tayong publiko po, sir. Nguwarinta po yan na pupuunan tabi yan na sumbak tabi, sir. Actually, sir, ongoing na po yan, sir. Ongoing. Mag-adjust na lang po kita kan sa tuyang deployment, depende sa kung saan ang mas matawong lugar ta. Iyon po ang objeto ta na kung saan sa mga convergence zones o places of convergence kan sa tuyang publiko, duman tamang po dideployan kay dakol na police po, sir. Opo. So, magayon yan, harayo pa na summer, nakaprepare na po tabi, RD. Ayun po, sir, malaog na ining local campaign period. Sunod-sunod na po yan, sir. Kaya minindset na po sa mga polis na ang serbisyo tango niyan na kaipuhan kan tao. So, iyon na po ang pagkakataon na ipahiling ta na so mga polis na ay arugan ng kahigos, arugan kadedikado tao ki serbisyo sa tuyang publiko po, sir. Pwede pang mag-leave ngunyan ang mga pulis na po, tabi, sir? Pwede po man po, sir. Taday po man na pig cancel. Pwede po man po. Opo, okay. RD, salamat po. Aram kong sibot-sibot ka. Salamat po, tabi, Thank you po, sir. Sir Junel. Thank you po. Thank you po. Mabuhay ka po. Salamat po. Opo, Okay. sir. Opo, Salamat po. Okay, mga tugang, si Police Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon. So nakaulay ta. Ang probinsya kan Camarines Sur may lugar palandig ding orange na kategorya. Pero dahil man nangangahulugan na maribok mga tugang, konsiderado lang na red color duman po sa parte mismo kan probinsya kan Masbati sarong banwaan lang sa probinsya kan Masbati mga tugang. And iyan pig iinguha ngunyan kanda PNP sa paagi kanda Police Regional Office number 5 na maibaba sa orange. Orange, medyo katamtaman lang. Pasalamat kita digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Tadigdi sa Camarines Sur, tuninong na maray. Digdi sa Camarines Sur, mga tugang, puon pa kadto, mga aki pa kita, probinsya kan Camarines Sur, mayo pa na insidente na politiko na sa panahon kan karampanyahan ginadana mga tugang. Sumayo kayan digdi sa Camarines Sur. Makukuha mo lang digdi sa Camarines Sur mga tugang. Iyo po pariribayan ni tataramon. Ni mga issue. Iyan lang ang makukuha mo digdi po sa laog kan na Camarines Sur. Matuninong na maray na probinsya kan Camarines Sur. Kaya pag minaabot ang eleksyon, kadakol gusto na maging, bako lang nga ni eleksyon kadakol gusto mga tugang na maging provincial director kan na PNP, ma-assign digdi po sa laog kan na Camarines Sur. Ninuli po ninuli taan na probinsya kan Camarines Sur, saro na sa pinakamatuninong na lugar mga tugang sa intirong nasyon. Sa intirong nasyon, bako lang Bicol Region. Saro na ang Camarines Sur sa may pinakamatuninong na lugar. Kaya kadakol po ang gustong magpa-assign na mga provincial director digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Ninulit na aram ninda na pag-abot niya, pag na-assign ka nga sa parte kan da probinsya kan Camarines Sur, hayahay ka nga ta duman nga sa probinsya kan Camarines Sur, matuninungon. Matuninong na maray. Naungon yan mga tugang,
digdi na nagre-rebayan lang ni na mga tataramon sa paagi ni na mga issue. Ito mga totoong issue ba kung mga fake news, ba kung mga fake news, araw kanda dyan sa party mismo kanda mga suportador, kaniyo po subot ni Rodriguez, mga tugang, sigan paro luwas ni na fake news na iyo ang nakakaraot, mayo na nga ni na contribution na pinagagigibo sa Rodriguez, mga suportador niya, sige pasubot ni paparuluwas ni mga fake news maraot makanos mga tugang anda sa tuya man na gobyerno probinsyal dai man nagpupundo sa pag tao nin mga impormasyon paglinaw kan mga issue na ipinagapon ng mga fake news sa mga tugang di baga kung ilingon mo ana kampo ni Rodriguez sa mga tugang, maski sa inang mga rally, ilingan na lang, sa inang mga rally, si Rodriguez mga tugang, ang mga rally kani, daiman pinagpapahiling po itong mga nag-aaratinder, dai po pinagpapahiling si mga nag-aaratinder sa iya mismong mga kaukos, sa iya mga meeting, sa iya mga paapod, pinapaagian lang, nin sarong agi ka na kamera pagkatapos siya na sige nang kupa-kupa siya na dahil pinapahiling ito pong mga tao konpiraman takakadikit nga ni bakong araw po ninda Governor Luigi Villaforte, Congressman Elry Villaforte, Congressman Migs Villaforte pag yaon po sa sarong lugar na pag nagpaapod sindanin kaukos, nagpaapod nin na meeting, pag taunin na mga mihuras sa tao, an pinapahiling talaga si tao, mga tugang, an pinapahiling si tao, and pinapahiling kung ano ang reaksyon kan na mga tao, kadakol-dakol po, haros an binyo, pano-pano, nagsusuro-suan, Eki Rodriguez sa mga tugang, mahiling mo, puro bakanting tukawan, puro bakanting tukawan, tamayo man, minaabot, ninulit digdi po mga tugang, an mga kababayan ta, habo po ninda kadtong mga pig sasabing mga fake na mga bareta, mga fake na mga programa, na masakit po mga tugang. Kumbaga, digdi po nahihiling na suntok sa bulan, dahil nga ni maisuntok sa bulan ng mga programa, tamayo man, kumbaga, digdi po mga tugang, kung sa tao, iyan na, kalag na lang dahil mo nahihiling, ang kalag baga dahil mo na nahihiling partner, kalag na lang kung sa tao mga tugang, tamayo man, bagong araw kan mga Villaforte, pag nagabot po mga Villaforte, nakuro raw tulos ang mga kababayan talagang mainit ang pagsabat. Kamo po kayo na makakahiling mga tugang, kamo ang makakapag-sabi. Kaya digdi po si Rodriguez, maayo tama ni nag-iiribanan sinda na mabulo. Na maayo po ni na ipipresentar na programa sa publiko and digdi po mga tugang sa pagpapapod ninda ning kaukos bilang sana anda mga nag-aabot mga tugang pagkatapos masabi na ngaya pasalamat ako digdi po ngaya sa pag-attender nindo na araw ngaya kani pira pira ang nag-attender si Rodriguez dahil man may sabi kung pira ang nag-attender mga tugang si kaiba-iba niya nga nagkakamera sarong bisis na napapaagian dahil pinupokus pa nga ni pagkatapos diretso na sa iya diretso na sa iya bakong arong na Congressman Elry talagang focus na focus anda tawo tanganing ipahiling mga tugang anda presensya kan mga namamanuaan and dai sabiyo na fake news an kadakul-dakul na mga tao na nag-aaratinder mahayo kaya nin konkretong programa. Kung may konkreto kang programa, dapat kaniyo kay Rodriguez, naglaog siya sa parte mismo ka na politika mga tugang, igwa na siya nin na maipapahiling.
Igwa na siya na maipapaabot, maipipresentar na programa. Dahil nga ni preparado. Dahil preparado ta. Kung preparado ka sa pagtindog mo dyan sa entablado, isasabi mo sa tao, idideklara mo kung ano ang mga prioridad mo, kung ano ang mga reformang sinasabi mong reformang mayo man. Iyo ko ta na yan ang ginigibo ni Rodriguez, nakakahirak ini yung tawong ini mga tugang. Nakakahirak, siging sabing reforma, dahil niya nga masabi kung ano ang inot niyang irireforma. Iyan na mga tugang iyo man ini yung si Mabulo. Iyo man ini yung si Puente Villa. Si Puente Villa mga tugang, dyan sa parte kan na 4th District kan probinsya kan Camarines Sur, iniyo pong si Puente Villa mga tugang, dai kani padangat, an sa tuyang mga kababayan, labi-labi ang pagtios dyan. Si Isay lang ang nag-asinso dyan si Puente Villa asinsadong maray, ang pamilya Puente Villa asinsado. Sa laog ni na sobra sa sanggatus na taon na pigpapara orgulyo niya, kadakol na mga kababayan kita, dyan po sa parte mismo, kanda banwaan, kanda partido area, ang mga pinagsasabi mga tugang, natios. Iyan on the record yan. Asin na ebidensya mismo ang nagsasabi kayan. Yaon yan sa record ka na Philippine Statistic Authority, PSA. And sinasabi, mga tugang, na dakol na mga tios na pamilya, yaon po sa partido area. Asinsado, mayaman, ang pamilya Puente Villa mga tugang, si mga constituencies niya, dyan po sa partido area, tios sa laog po ni na haros sobra sa sanggatos na taon, mga tugang napabayaan ni niyo pong mga taong ini. Sumayo po ninda nahiling kitang pagmakulog na iniyo pong Puente Villa, tanganing maiangat, mga tugang sa kapagtiusan an sa tuyang mga kababayan. Saro pa sa mayo ning pagmakulog na maasikaso iniyo pong libre kuta na programa sa salud dyan po sa parte mismo kan na banwaan kan guwa. Taga dyan ang mga Puente Villa sa guwa, mga tugang. May pinatindog na hospital na mga Villaforte, magayon na programa na iyahatod po sa parte kan na mga constituentes, bako lang po ini mataunin tabang dyan po sa lugar kan guwa, kuni masakop ini kan mga banwaan sa partido area, tangani po mga tugang na maka-avail nin serbisyo sa hospital na pinagapatindog kan mga Villaforte. Ano ang pinagibo kan mga Puente Villa? Ano ang pinagibo kan mga opisyalis kan banwaan kan guwa? Pigulang ng mga tugang, dahil tinatawan nina atensyon, abo ninda na matabangan po iniyo po nga mga kababayan ta na makalibre sa pagpapabulong, konsultasyon sa parte kanda mga doktor. May doktor na po, may mga ekipahe na, may building na, na ipinagabugtak ang mga Villaforte. Ano ang rason kan mga Puente Villa? Abo, dahil nagtataw po mga tugang ang mga official kan guwa, kung anong sabihin kan na Puente Villa, human. Saro man ini mga official kan na guwa. Ano po? Abo man mag-issue nin na permit to operate, business permit to operate, kan nasambit na pong iniyo pong sinasabi niya tong ospital. Sa inan kalagkayan na mga tugang, sa inan pagkahirak mo sa mga tios na mga pamilya, mahayo, mahayo mga tugang, iyo nakuta niyan pagkakataon na makalibre ning konsultasyon, libre mga tugang ni na bulong, maaraman kan mga kababayan ta kung ano ang hilang ninda, and iyan matatawanin atensyon ta may doktor na, may hospital na, may ekipahe na, ihabo pa
ano, sa ka nakahiling ning arog po kayo na leader, ay kalukuhan ba gayan, katarantaduan ba gan arog po kayo na mga tugang? Yao na, ha? Dai na magastos. Ano po? Dai na mga tugang magastos. Dai na nga ni sinda ahadoy. Ano po? Dai na nga ni sinda hagada ni na tabang. Tangani pong maitugdok ining hospital, makabugtak nin mga doktor, nurses, ha? Taan Kapitulyo provincial na mga tugang iyon mapadalagan. Pero habo ninda kayan. Ano? Habo ninda kayan. Suyaon yan sain. Si isay mga tugang na magugusto kan araw kayo na leader pagkatapos iurgulyo mo. Nangaya, aabuto na ngaya sa sinasabing lampas sa sanggatos na taon na nagserbi kami bilang mga opisyal kan gobyerno. Parot, otot. So, kung talagang sincero ka mo, kikalaban niyang kimayo, pasalamat nga ni kamo tabinugtakan kayan. And isa yan manginginabang, an manginginabang mga tugang, an mga constituencies mo, na pinabayaan mo dyan sa partibismo, kan partido area, dakul na mga tios na mga kababayan kita, nangangaipo ka na serbisyo, kan hospital, yao na dyan, habo mo pa, samantalang kadakul, mga tugang na mga banwaan, naghaharagad na magkaigwa po kayan, digdi po sa satuyang lugar, itinauna sa indo, habo panindo, ay talagang pag-arog kayan na leader, mayong kamugtakan niya na mga tugang. So tama niyo, nag-iiribanan ng Puente Villa, nag-iiribanan ng Bong Rodriguez, patapos iniyo pong si Mamulo, mga tugang, nadigdi po, day tamahiling kung anong mga progreso, ano pong progreso ang dadaraw ninda sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Takun nahaputon mo po, ang mga Villapuerte, maski sa in ka maghahapot, mga tugang, sa in ka magduma na banwaan, sasabiyon ninda kaya, ang progreso na itinao kan mga Villapuerte. And digdi po haputon nindo ang mga kababayan ta sa inman kamong banwaan magduman sa probinsya kan Camarines Sur. Ang serbisyo pigahatod po kan mga Villapuerte and namamatian po kan mga Villapuerte. Maayo kayan mga tugang, dai mo mahiling yan, Kimabulo, dai mo yan mahiling ki Rodriguez, tamayo man talaga si Rodriguez, maayo man, puro taram-taraman lang niyong si Rodriguez, mga tugang, and nangurog na ang Puente Villa. Nangurog na ang Puente Villa. Takunoog ko ron, sa laog po ni na sanggatos na taon, kuta na, ang pinakamayaman na distrito sa entero mga tugang na Camarines Sur, iyo na kuta na, ini yung ikaapat na distrito, ang partido area. Lampas ng sanggatos na taon na nagtutukaw. Pero hilingon mo, ano ang kamurugtakan dyan sa partido area, mga tugang? Talagang pinabayaan, di naugpa kan ibang mga banwaan. O di naugpa kamo kan na ringkunada, naan ringkunada, sarong term pa lang, tulong taon pa lang na nagtutukaw. Di naugpa nga ni kamo kan second district kan na Camarines Sur. Naan na second district kan Camarines Sur, ang Libmanan, ang Pasakaw, ang Pamplona, mahihiling mo ang tunay na pag-asinso dyan po sa lugar na iyan. Pag ang politiko kaya mga tugang makitid ang isip, puro politika ang iniisip, dyan talagang mapapabayaan mo ang sa imong mga constituencies. Iyon ang nangyari dyan po sa lugar mga tugang kan partido area. May mga programa, may mga proyekto na hinahatod na ang pamilya Villapuerte, alagad padagos na pinaguhulang. Abo mga tugang, habo kan libreng serbisyo, habo kan magagayo na mga programa, kaniyo pong mga Puente Villa, kaniyo pong mga kaalyado niya na mga alkalde dyan po sa partido area.
Pero maayo man ni nakuko ang proyekto, maayo man ni nakuko ang mga programa, tangani pong budget para po patindugan ng mga hospital na kaipuan kan sa tuyang mga kababayan. Ano po? Makitid ang isip, sala pag-uulang, bakong progreso, bakong serbisyo sa tao, nin libre, ang iniisip, personal, pamumulitika, ang ginigibo. Nasala po mga tugang. Kung servidor ka na banwaan, ang iisipon mo, ang inot mong tatawanin na atensyon, Rodriguez, Puente Villa, Mabulo, iyo po itong needs, pangangaipo, pagkulang-kulang, nakaipuan po kan sa tuyang mga kababayan, yaong kamusain. Ano tada inindo yan nagigibo? Ano po? Pagkatapos, orgulyo nindo, kadakol nga kung mga barkada, nayaon nga sa gobyerno nasyonal, yaon man sain, maski kami, kadakol man kaming barkada, na nakaposisyon na mga tugang sa gobyerno, pero dahil mo yan sinasabi, masakit magpara, orgulyo ka kayan, masakit magparabalangibog ka, magparayabang ka, nakadakol kang mga barkada, na ngayon nagserbi, na maayo ka man na itatao, nin progreso, maayo ka man na itatao, nin programa sa gobyerno, puro sa na yan kayabangan, hausyaw sa na yan. Kaya baga, ini yung si Mayor Nelson Ligacion na kan magduman sa Ocampo, anong sabi? Kan mga tugang yato, bistado mi po nga ika nga si Boy haw-haw. Iyukon mo yan. Pailingan nga ni nindo, magtaram ka mo, magyabang ka mo, kung igwa ka mo, napapatunayan na. And may pakinabang sa saindo, pinagyayabang ang mga constituentes kan Camarines Sur. Dahil ka mo magparayabang na mayo man ninulita, dyan po nakwi-question ka mo kan sa tuyang mga kababayan. Nakwi-question ka mo, ninhulita, puro sa naman ka mo, haw-haw. Bueno, mga tugang inabot na kaya kita nin oras nin pamamaaram. Si Kabinji, kuyanto partner, ito ang mananaw partner, ng cellphone kita, kaya mayo kitang cellphone. Diba sa nakahapot, ano po kaya mabunot ka? Ay, pasensya na. Ano po, si Kabinji ang nagtatao po kanto, bako man po ako. Kay Kabinji po ito. Ano to po, salamat mga tugang duman sa mga kababayan tayo. Inabot kami nin oras, mga tugang sa pangaran kan regular host kan na programa na Radyo Banat, si Boss Benji Rivera, asin man siyempre mga tugang na kaibanan niya to dyan sa Engineering Department, si Chief Engineer Ariel Camarote, asin man si Sir Stephen Pabis, mga tugang liwat, ako po si Jodel Cuba, mabalus kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 3:16.